Ah, Arg. Langit, hihiwalay mo ang mundo ng mga immortal sa mundo ng mga tao sa loob ng 129,660 taon na naging dahilan sa mundo ng mga immortal upang mawalan ng lakas ng sangkatauhan at malapit na itong gumuho. Hindi ako makakatanggap ng ganito. Arg. Langit, gagawa ako ng paraan upang muling buksan ang lagusan ng tao at immortal. Nay, pasensya na po. 3 taon na at hanggang ngayon ay isa pa rin akong kargador. Walang kwentang anak po ako. Talagang wala kang kwenta. Ang dating sikat na si Kinyang, ngayon ay naging isang hamak na magnanakaw na lang. Liu Hao. Susan, bakit kayo magkasama? Kinyang, sobrang binigo mo ako. Narito ako para bisitahin ang puntod ng nanay ko at iyon ang nakakapanlumo para sa iyo. Nagpunta ka rito para magpakita. Dahil siguro gusto mong bago ka tuluyang tumakas dala ang pera, ay masilayan mo siya sa huling pagkakataon. Tumakas dala ang pera? Hindi ko maintindihan ang sinasabi niyo. Huwag ka nang magpanggap. Chinyang, huli na ang mga ginagawa mo. Ninakaw mo ang 10 milyong dolyar ng Liu family. Narito ako para ipakulong ka. Huwag ka nang magpanggap, Kinyang, na bunyag na ang ginawa mo. Nagnakaw ka ng 10 milyong dolyar sa Liu family, kaya ipapakulong kita. Ano? Nagnakaw ako ng 10 milyong dolyar sa Liu family? Paano mangyayari iyon? Wala akong ginawang ganyan. Kinyang, alam kong ginawa mo iyon para pambayad sa pagpapagamot ni Yuyu, pero kahit na ano pa ang dahilan, hindi ka dapat nagnakaw. Asawa ko, hindi ako nagnakaw. Maniwala ka sa akin, totoong hindi ako nagnakaw. Anong silbi kung maniniwala ako sa iyo? Nandoon lang sa bahay ang pera. Kinyang, maghiwalay na tayo. Ayaw kong si Yuyu sa hinaharap ay mapintasan ng ibang tao at sabihing magnanakaw ang tatay niya at sabihing ex-convict ang tatay niya. Asawa ko, totoong hindi ako nagnakaw. Kung nagnakaw man ako, hindi na matahimik ang kaluluwa ng nanay ko. Young Master Liu, nagmamakaawa ako sa inyo. Bigyan niyo po ng pagkakataon si Chinyang, hindi pa po siya nagtatatatlumpung taong gulang. Saka po, nalito lang po siya noong sandaling iyon. Nagnakaw lang siya ng pera para mapagamot si Yuyu. Hay nako, kung papatawarin ko siya ng ganoon kadali, lalabas na. Asyadong malambot ang pamilyang Liu kung ganoon. Kung sino-sino na lang ang mangangahas na gumalaw sa pamilyang Liu ko. Hindi po mangyayari iyon. Pagkatapos naming maghiwalay ni Chinyang, papaalisin ko siya ng walang kahit ano, at nang walang pahintulot mula kay Young Master Liu, hindi na niya makikita pa si Yuyu. Ano? Kinyang, anong sa tingin mo? Mabait ako ngayong araw, basta't mahipaghiwalay ka kay Shanshan at umalis ng walang bit-bit na kahit ano, pwede kong hindi ka na ipakulong. Kinyang, anong sa tingin mo? Napakabuti ng loob ko ngayong araw, basta't makipaghiwalay ka kay Shanshan at umalis ng walang kinuha kahit ano, maaari kitang hindi ipakulong. Ako si Kinyang, isa akong marangal na tao. At kailanman ay hindi gagawa ng anumang panlalamang o pagnanakaw. Lalong hindi ako makikipaghiwalay. Kinyang, wala kang modo. Hirap na hirap akong pakiusapan si Young Master Liu na maawa sa'yo. Bakit hindi mo pa ito pahalagahan? Bakit ko aaminin ang mga bagay na hindi ko naman ginawa? Hindi mo pa rin talaga pagsisihan ang ginawa mo. Binibigyan ka na ng pagkakataon ni Young Master Liu na magbago. Ngunit binaliwala mo lang ito. Gusto mo ba talagang mabulok sa kulungan bago ka makontento? Hindi ba't sinabi niyang nagnakaw ako ng pera? Ipakita ang ebidensya para malaman natin. Hemp, napakatigas talaga ng ulo mo. Mukhang hanggang hindi ko inilalabas ang ebidensya, ay hindi ka aamin. Ako si Kinyang, mahirap lang ako, pero may dangal. Kung nagnakaw man ako ng pera, hayaan niyo akong parusahan ng langit at magbayad sa lahat. Isasakripisyo ko ang 100 milyong taon kong kapangyarihan upang muling buksan ang landas ng mga bathala. Ha, ito ang tinatawag na katarungan ng langit. Ito ang karma mo. Kinyang, kahit ganito na ang sitwasyon, hindi ka pa rin aamin sa kasalanan mo. Wala akong ginawang masama. Bakit ako aamin? Pumasok kayo at maghanap kung gusto nyo. Sa tingin ko ay sadyang matigas lang talaga ang ulo mo. Nasayang lang ang mabuting intensyon ni Young Master Liu. Kapag nakahanap kami ng ebidensya mamaya, tingnan natin kung paano ka lulusot. Hay, ang kwartong ito, wala namang pera rito. 10 milyong dolyar na cash yun, siguradong hindi yun nakatago sa lantad na lugar. Maaaring nakatago lang yon sa kung saang sulok. Sige, ako na mismo ang maghahanap para sa inyo. Ngayon, kontento na ba kayo? Ha? Binabaligtad nyo lang ako.
Kinyang, hindi ko akalain na hanggang ngayon ay nagmamatigas ka pa rin at ayaw mong magsisi. Ang mga ganitong klaseng tao, kahit wala na sa mundo, ay napakayabang pa rin. Huy, hindi mo pa hinahanap sa kama. Sa dami ng perang yun. Imposibleng hindi mo makita maliban na lang kung nakalatag yon sa mismong kama mo. Imposible, yang sinasabi mo. Ito. Paanong nangyari ito? Malayo naman yan sa katotohanan. Ito. Paano ito naging posible? Wala talaga akong kinuha na kahit anong pera. Hay nako, Kinyang. Ano pa ba ang masasabi mo ngayon? Sa oras na tumawag kami ng 911, siguradong mabubulok ka sa kulungan. Sinadya mo itong lahat. Kinyang, tigilan mo na ang paggawa ng gulo. Aminin mo na ang ginawa mo. Wala talaga akong ginawa. Siguradong pinagbibintangan lang niya ako. Hemp, paano naman kita pagbibintangan? Nakuha na ang nakaw na pera sa bahay mo, ang lakas pa ng loob mong tumanggi? Baka naman, kusang tumubo ang paa ng perang iyon at naglakad papunta sa bahay mo. Ako. Uy, Chinyang, dahil lang sa nakiusap sa akin si Shanshan, kaya bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Ngayon, pirmahan mo ang papeles sa diborsyo at umalis ka nang walang bitbit na kahit ano, saka ko lang hindi itutuloy ang demanda sa iyo. Kinyang, bakit hindi ka magpasalamat kay Young Master Liu? Kung hindi dahil sa awa ni Young Master Liu, akala mo ba makakatayo ka pa ng ganyan dito at makakapagsalita? Nakikita ko na. Ito naman talaga ang plano nyo. Tingin ko, ito talaga ang layunin nyo, hindi ba? Sinadya nyo akong i-frame para lang makipaghiwalay sa akin at makuha ang lahat sa akin. Paano mo nasasabi iyan? Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Para sa akin? Ayoko ring makipaghiwalay, pero kung hindi ako makikipaghiwalay sa iyo, maaaring makulong ka na. Paano ko iyan matitiis? Napakagaling mong magsalita. Sa nakikita ko, kayo ng lalaking ito na nagngangalang Liu ang nagsasabuatan laban sa akin. Para mapatalsik nyo na ako ng maaga. Tingin ko nga, matagal na kayong magkasama, hindi ba? Kinyang, nagpaparatang ka na ng mali sa isang mabuting tao. Ikaw mismo ang nakahanap sa pera at puno ang lahat ng ito ng iyong fingerprints. Anong ebidensya ang meron ka para patunayang dinadaya ka namin? Nahuli kang nagnanakaw, nadadamay kami ni Yuyu, tapos ngayon pinaghihinalaan mo pa kami ni Young Master Liu, mayroon bang asawa at ama na tulad mo? Wala akong ginawa. Malinaw na kayo ang... Nagawa mo pang sumagot sa taong katulad nito na masama ang ginagawa, ano pang saysay na kausapin siya? Mga tao, parusahan niyo siya para maturuan siya ng leksyon nang hindi na siya muling gumawa ng kung anong masama. Alis na tayo. Bukas na ang lagusan sa pagitan ng mundo. Bukas na ang lagusan sa pagitan ng mundo ng mga immortal at mortal. Ito. Nasaan ako? Hindi kumpleto ang mga batas. Babagsak na ang mundo ng mga immortal. Gamit ang aking 100 milyong taon na kapangyarihan, wakas ay napagdugtong ko rin ang dalawang mundo. Gamit ang lakas ng sangkatauhan upang ayusin ang kalangitan, salubong ko na ang itinakda ng tadhana. Mundo ng mga immortal? Itinakda ng tadhana? Siguro ay nagsushooting lang kayo ng pelikula, no? Hoy, pelikula? Ano yon? Kaibigan, gamit ang aking 100 milyong taon na kapangyarihan, nakamit ko ang kaisa-isang pagkakataong mabuhay, nakikiusap ako, tulungan mo akong iligtas ang mundo ng mga immortal. Isa lang akong simpleng tagahatid ng gamit. Hindi kita matutulungan. Maghanap na lang po kayo ng ibang mas magaling. Tagahatid ng gamit? Aha, ikaw nga talaga ang itinakda. Eksakto ang iniisip ko, kaibigan. Ihatid mo sa akin ang kapangyarihan ng sangkatauhan dito sa itaas. Ano naman ang kapangyarihan ng sangkatauhan? Paano ko naman? Sandali kaibigan, lahat ng bagay sa mundo ng mga mortal ay naglalaman ng kapangyarihan ng sangkatauhan. Bibigyan kita ng orasyon, kahit nasaan ka pa, gasin mo lang ito. Maaari ka nang pumunta sa mundo ng mga immortal araw-araw sa loob ng oras na mauubos ang isang insenso. Umaasa akong gagawin mo ang lahat para makatulong. Narito na naman ba ako? Hindi kaya nananaginip lang ako? Ay, hindi ito panaginip. Totoong nakapasok ako sa mundo ng mga immortal kanina. Masarap ba? Aba, ang tindi ng kapangyarihan ng sangkatauhan dito. Gamit ang lakas ng mga tao para tulungan ang langit, napakaganda talaga ng tadhana sa mundo. Sa wakas, may pag-asa na ang mundong immortal.
O kapatid na Chin, tulungan mo akong magdala rito ng mga gamit mula sa mundo ng mga tao. Naku po, hindi naman sa ayaw ko kayong tulungan. Pero isa lang akong delivery man. Wala akong ganoon kalaking pera para magpadala ng gamit dito sa langit. Sa langit, hindi mabilang ang ginto at pilak, pati na ang libu-libong mahihiwagang sandata. Basta't sumang-ayon ka sa akin, napakadaling gawin kitang pinakamayamang tao sa mundo. Sa ngayon, dahil kulang ang lakas ng sangkatauhan, hindi ko pa matatanggal ang lahat ng selyo, kaya ito lang munang mga mahihiwagang alak ang maibibigay ko. Mahihiwagang alak? Kapag marami pang lakas ng sangkatauhan ang nakolekta, at natulungan mo akong masira ang harang, sa oras na iyon, kahit anong sikretong teknik, o kaya naman mga ginto at alahas, o kahit ang mga pambihirang gamot, ay sisiulang sa akin. Teka, mahal na immortal, anong mga bagay ba ang may pinakamaraming lakas ng sangkatauhan? Iyan ay. Dahil matagal nang naputol ang ugnayan ng mundo at langit, hindi ko na rin sigurado. Ngunit kung ano ang mas mahalaga sa buhay ng mga tao, iyon ang mas may kakayahang magimbak ng naturang lakas. Ang mga paraan para mahanap ito ay kailangan mo pang diskubrihin ng paunti-unti. Sige po. Kapatid na Kin, ipinauubaya ko na sa iyo ang lahat, siguraduhin mong ililigtas mo ang mundong immortal sa kapahamakan. Chinyang, may kapal ka pa ng mukha na bumalik? Bahay ko ito. Bakit hindi ako pwedeng bumalik? Shanshan, anong ginagawa mo? Huwag mong kalilimutan. Nawala ka nang naiwan sa sarili mo. Dito sa lugar na ito, ay bahay naming dalawa ng anak ko. Pero, Walang pero-pero. Noong nagnakaw ka, ay hindi mo man lang ako inisip. Ngayon, na hindi kita pinalayas agad, ay napakabuti ko na sa'yo. Pero, huwag mo akong sisihin kung mukha akong malupit. Ito ang 2,000 dolyar. Gamitin mo muna ito. Habang maayos pa akong kausap, makaalis ka na. kung aalis ako ngayon, kailangan ko pang mangupahan at kumain. At ang 2,000 dolyar ay talagang hindi sapat. O anong gusto mong gawin ko? Bigyan mo pa ako ng konting oras para makapagsimula uli. Kapag nakapag-ipon na ako ng sapat, ay agad na akong aalis. Kapag nakapag-ipon ka na? Paano kung sa buong buhay mo ay hindi ka makaipon? Ibig bang sabihin yan ay papatuluyin kita habang buhay? 1 buwan lang ang pinakamatagal. Sa loob ng 1 buwan, kahit wala pa akong naiipon, ay agad na akong aalis dito. Sige. Para pansamantala kang makatira rito, pwede naman sana. Pero, mayroon akong ilang kondisyon. Hihintulutan kitang manirahan dito pansamantala at hindi naman ito imposible. Ngunit, mayroon akong ilang kondisyon. Sige po, sabihin mo na. Una sa lahat, dapat mong gawin ang lahat ng gawaing bahay. Sige po, Ikalawa, lahat ng kikitain mong pera ay dapat mong ibigay sa akin, pambayad sa upa. walang problema. Tungkol naman sa ikatlo, dahil divorced na tayo ay mga estranghero na lamang. Mula ngayon, bawal kang matulog sa kama, bawal sumabay sa hapagkainan, at hindi ka maaaring kumuwestiyon sa kahit anong utos ng amo. Kaya mo ba? Magagawa mo ba? Magagawa ko po. Kung hindi mo gusto, malaya kang kunin ang gamit mo at umalis. Dahil hindi naman kita pinakiusapang manatili rito. Malugod kong tinatanggap ito. Mabuti naman kung ganoon. O siya, lalabas lang ako sandali, maiwan ka rito at magbantay ng bahay. Teka, nakabihis ka ng ganyan palabas? Saan ka pupunta? Wala kang karapatang pakialaman ako. Huwag mong kakalimutan ang lugar mo. Wala ka ng karapatang pakialaman ako ngayon. Huwag mong kakalimutan ang posisyon mo. Nag-aalala lang ako sa kaligtasan mo. Mas mabuting mag-alala ka sa sarili mo. Si Young Master Liu, bukod sa hindi niya tayo pinarusahan sa pagnanakaw mo ng pera, hinanapan pa niya ng doktor si Yuyu para magamot. Hindi ba't dapat lang na maayos akong magpasalamat sa kaniya? Pasasalamatan mo siya. Pero kailangan bang magsuot ka ng ganyan? Kalayaan kong magsuot ng kahit ano. At si Young Master Liu, gustong-gusto niya kapag ganito ang suot ko. Alam mo namang may masama siyang balak sa iyo. Pero bakit? Manahimik ka. Kasalanan mo rin naman dahil wala kang silbi bilang ama. Kung may pambayad ka sana para sa gamot ni Yuyu, kailangan ko pa bang magsuot ng ganito para lang amuin si Young Master Liu? Hay. Kahit pa kaya kong magpalipat-lipat sa langit at lupa, ano namang silbi nito? Basta't wala akong kinikitang pera. Sa huli, isa pa rin akong talunang walang silbi. Di ba? Ang ibinigay na kagamitan ng dakilang hari ng langit
ay talagang napapakinaba. Basta't walang tigil ang pagpapadala ko ng lakas ng tao patungo sa kaharian ng langit. Ang mga ginto at mga mamahaling hiyas at mga lihim na kapangyarihan ay magkakaroon din ako sa huli. Pagdating ng oras na iyon, kukulangin pa ba ako sa pera? Papatunayan ko sa lahat ang tunay kong kakayahan. Hoy, Alice! Ay, Ito ang pinakamalaking hotel sa probinsya ng Jiang. Akala mo kung sino ka? Naglakas loob ka pa talagang manggulo rito? Kanong ingay ito? Presidente Wang, isa lang po siyang nanggugulo. Paualisin ko na po siya ngayon din. Hoy bata, hindi ka pa ba aalis? Presidente Wang, gusto ko pong makipag-usap sa inyo tungkol sa negosyo. Bata, alam mo ba na ang mga nakikipag-usap sa akin tungkol sa negosyo ay may halagang hindi bababa sa daan-daang milyong dolyar? Ikaw, Presidente Wang, huwag po muna ninyo akong tanggihan. Kailangan niyo muna kasing tingnan ang dala ko. Isa ka lang namang delivery rider, anong maganda ang mayroon ka? Umalis ka na, wag mo nang dungisan ang paningin ni Presidente Wang. teka. Gusto kong makita kung anong klaseng kayamanan iyan. Gusto ko lang sabihin ng maaga na kung basura lang pala ito at pinaglalaruan mo lang ako, ay lulumpuhin kita. Huwag po kayong mag-alala, Presidente Wang. Sinisiguro ko pong hindi kayo mabibigo. Presidente Wang, may tuturing na bang kayamanan ng alak na ito? Sa amoy pa lang ay napakabango na. Siguradong isa itong pambihirang klase ng alak. Hoy kaibigan, saan mo nakuha ang alak na ito? Presidente Wang, maaari na po ba tayong mag-usap tungkol sa negosyong ito? Maupo po kayo. Maupo po kayo. Haha, ano po ba ang maitatawag ko sa iyo kaibigan? Ako si Qin Yang. Kapatid na Kin, ang bango ng iyong alak. Pero hindi ko alam kung ano ang lasa nito. Tikman niyo muna po, Presidente Wang. Napakasarap na alak. Hahaha. Kapatid na Kin, marami na akong natikmang alak sa buong buhay ko. Pero hindi pa ako nakainom ng alak na ganito kasarap. Presidente Wang, ano po ang masasabi niyo sa lasa ng alak na ito? Pasado ba ito para maibenta sa inyong Manhao Grand Hotel? Pasado. Siyempre, pasado. Itong alak mo ay parang hindi galing sa mundong ito. Kaso, kaibigan, magkano ang presyo nito? Ang maotay ay nasa ilang libong dolyar lang. Kahit pahandog ng hari ang alak na ito, kung masyadong mataas ang presyo ay mukhang hindi tama. Siguro ay pwedeng 5,000 sa ganitong halaga? Sige, deal. Haha. Kapatid na Kin, sa susunod, kahit gaano pa karaming alak iyan, dalhin mo lang sa akin, bibilhin ko silang lahat. Kumuha kayo ng 100,000 dolyar at ibigay kay kapatid na Kin. 100,000? Ang 50,000 ay pambili ng alak at ang natitirang 50,000 ay para sa paunang bayad. Basta magdala ka lang dito ng alak, kahit gaano karami, ay kukunin ko. Sige po. Gagawa ako ng paraan para makapagdadala pa ng alak. Pero, kailangan ko po ng kaunting tulong mula kay Boss Wang. Isang pitsel ng alak lang ay nabenta ko na ng 50,000 dolyar. At kung madaragdagan ko pa ng lakas ng sangkatauhan, malaking kita na ito. Shanshan? Hindi ka ba umuwi buong gabi? Ay naku, hindi ba't sinabi ko na sa iyo? Nilibre ko si Young Master Liu na kumain sa labas. Kumain sa labas? Tingin mo ba sa akin ay tanga? Anong klase ng pagkain ang inaabot ng buong gabi? Hay naku, Chinyang, matagal na kayong hiwalay. Kahit kumain pa sila sa labas ng buong gabi o kahit may gawin pa silang iba, wala ka na dun pakialam. Ikaw? Sige na, Qin Yang. Bakit hindi ko agad napansin na ganyan ka pala makitid ang isip? Kung hindi dahil kay Young Master Liu na gumastos para sa pagpapagamot ni Yu. Gagawin ko ba ang lahat ng ito? Wala ka na ngang naitutulong, pagdududahan mo pa ang relasyon namin ni Young Master Liu. Hindi kailangan ang mga ganyang tao para sa sakit ni Yu. Gagawa ako ng paraan. Gagawa ka ng paraan. Sa pamamagitan na naman ba ng pagnanakaw? Hindi ako nagnakaw? Malinaw na iyon ay. Tama na. Ayaw ko nang makinig sa mga rason mo. Sige. Aminado akong nagkamali ako noon. Pero ngayon ay kumikita na ako ng pera. Ako na ang magbabayad ng gastusin sa ospital ni Yu. Nang kumita ng pera, ako ang magbabayad ng gastusin sa ospital ni Yu. Ikaw, alam mo ba kung gaano kalaki ang kailangan para sa sakit ng anak mo? Balak mo bang ipunin iyon mula sa pagde-deliver? Hemp, baka kapag wala na si Yu, hindi mo pa rin naiipon ang pera. Puro ka lang naman yabang. Qin Yang, sa tingin mo ba may inaasahan pa ako sa iyo?
Shanshan, totoong kaya ko ng kumita. Magtiwala ka sa akin. Oo naman, naniniwala ako. Naniniwala talaga ako sa iyo na kaya mong kumita ng pera. Tutal, kung hindi ka man kumita, maaari mo namang gawin ang dati mong trabaho, ang magnakaw. Ikaw, Tama na. Kung magkakalat ka pa, umalis ka na. Shanshan, hindi ako nanggugulo. Bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Maililigtas ko talaga ang anak natin. Tumahimik ka. Sino ang anak mo? Shanshan, Sa kasunduan sa diborsyo, nakaulat na iyon ng napakalinaw. Pagkatapos ng diborsyo, si Yuyu ay wala na kahit anong kaugnayan sa iyo. Ang tanging hiling ko lang ngayon ay huwag mo nang antalahin ang pagpapagamot ni Yuyu. Shanshan, kahit sa huling pagkakataon ay magtiwala ka sa akin. Kunin mo muna itong pera. Hindi mo na kailangang magmakaawa sa ibang tao. Ang gagastusin para kay Yuyu, ako ang magbabayad. Qinyang, ang lakas ng loob mo. Qinyang, ang lakas din ng loob mo. Matapos nating hirap na kiusap kay Young Master Liu na patawarin ka, nagawa mo pang magnakaw uli ng pera? Gusto mo ba talagang mabulok sa kulungan bago ka pa tumigil? Para sa akin, hindi ka pa nadala noong huli, kaya talagang uulit ka pa. Wala akong ginawang ganoon. Nagagawa mo pang magdahilan. Kung hindi mo man maisip ang kapakanan ko, isipin mo naman si Yuyu. Gusto mo bang buong buhay niyang pasanin ang bansag na anak siya ng isang magnanakaw? Totoong wala akong ninakaw. Pinagtrabahuan ko ang perang ito. So, ang ibig mong sabihin na pagbibintangan lang kita? Sige na, sabihin na lang natin. Kahit na isipin nating kumita ka nga ng pera, itong ilang libong dolyar lang na ito, kasya ba ito sa pampagamot ni Yuyu sa loob ng ilang araw? Ano? Ang kapal pa ng mukha mong magyabang. Kaya nga, ang sakit ni Yuyu, kung sinusinong doktor na ang hiningan ko ng tulong pero walang lunas, pera lang ang nagpapanatili sa buhay niya. Kung maghihintay pa kami sa kita mo, malamang si Yuyu ay matagal nang nawala. At sa huli ay si Young Master Liu pa rin ang maaasahan. Hayaan mo na nga, huwag mo nang pansinin ang walang kwentang iyan. Alis na tayo. Sabi ng Hari ng Langit, maraming mga gamot na milagroso sa kalangitan. Basta makaipon ako ng sapat na kapangyarihan, siguradong makakaya ko na sa sariling paraan na iligtas si Yuyu. Sa pagkakataong ito, ano ang ipapadala ko doon? Sabi ng Emperador ng mga langit, habang ang isang bagay ay mas mahalaga sa mga tao, mas nakakapag-imbak ito ng lakas ng sangkatauhan. Alam ko na. Aba, kapatid na Kin, dumating ka rin sa wakas. May dala ka ba sa pagkakataong ito? Kahit hindi ng lakas ng sangkatauhan. Kapatid na Chin, anong klaseng aklat ito? Bakit ito nagtataglay ng ganito katinding lakas ng sangkatauhan? Dali, patingin ako agad. Nakakamangha, ang ilang libong taong kasaysayan ng tao ay nandito ng lahat. Ang mga pangyayari sa loob ng isang milenyo at ang pagbabago ng lahat ng bagay ay nakapaloob dito. Maaaring balikan ang panahon ni Xuan Yuan sa kaparangan hanggang sa kasalukuyang panahon. Napakagaling talaga. Hahaha. Nararamdaman ko nang pumupuno na ang kapangyarihan sa aking katawan, kahit hindi pa ito sapat para sa ganap na paggaling. Pero, kayang-kaya na nitong sirain ang ilang mga selyo. Mabuti po kung ganoon, mahal na Emperador. Si Qinyang po ay may gustong hilingin. Ang anak ko. Hay, masyadong maikli ang oras ko rito sa mundo ng mga bathala. Sayang, at hindi ko na naman mahiling sa Emperador na iligtas si Yuyu. Sandali, ano ito? Ito ang Archaic Secret Manual. Ang sining ng sinaunang panggagamot, ang mga sikretong mahika, lahat ay narito na. Kapag natutunan ito ng karaniwang tao, sila ay magbabagong buhay. Sundin ang utos ko, iharap ang palad pa itaas, langhapin ang enerhiya ng mundo, at ilabas ang dumi mula sa iyong katawan. Hindi talaga nakakapagtaka na mula ito kay Immortal Emperor. Kalahati pa lang ang natatapos ko sa paraang ito, pero nararamdaman ko nang lumakas ng husto ang aking kapangyarihan at ang gaan na ng pakiramdam ko. Ang sining ng medisina rito ay sadyang kahanga-hanga. Maliligtas na si Yuyu. Hello? Bakit hindi ka pa pumupunta rito? Sumpong ang sakit ni Yuyu. Ano? Yuyu! Yuyu! Ano ang nangyari kay Yuyu? Sabi ng doktor, lumalala ang kalagayan ni Yuyu. At kung magpapatuloy pa ito, baka tuluyan na siyang Ano? bantayan mo siya rito. Hahanapin ko si Young Master Liu at magmamakaawa akong tumulong ang mahusay na doktor. Hindi mo na kailangang puntahan siya. Ang sakit ng anak ko
Ako mismo ang gagamot sa kanya. Qinyang, sobra mo akong binigo. Qinyang, sobrang binigo mo ako. Shanshan, Sa ganitong sitwasyon, iniisip mo pa rin ang sarili mong interes? Hindi ba mas mahalaga ang buhay ng anak natin kaysa sa mga hinala mo? Shanshan, talagang maililigtas ko siya. Panoorin mo ako. Lagot, barado ang aking lakas, naputol ang proseso. Magaling na ba si Yuyu? Hay, hindi pa sa ngayon. Kulang ang lakas ko. Sa ngayon ay hindi ko kayang pagalingin ang sakit ng anak natin. Hindi ko sana pinaniwalaan ang mga kalokohan mo. Napakabobo ko. Naniwala ako na talagang ililigtas mo si Yuyu. Mabuti pang tumawag na lang ako kay Young Master Liu, mas maaasahan pa siya. Walang silbi si Papa. Pero huwag kang mag-alala, Yuyu. Gagawa ng paraan si Papa para tuluyan kang mapagaling. Master Liu, tulungan mo po si Yuyu. Siya. Yuyu, ayos ka lang ba? Mama, pakiramdam ni Yuyu ay bumuti na siya. Salamat sa langit. Pero, bakit bigla na lang siyang gumaling? Dahil ito sa henyong doktor, siguradong siya ang may gawa nito. Dahil sa respeto para kay pamilyang Liu, ay palihim siyang tumulong para pagalingin si Yuyu. Utang din natin ito sa tulong ni Young Master Liu. Kung hindi dahil kay Young Master Liu, hindi ko na alam ang gagawin ko. Hay, basta't gusto mo, gagawin ko ang lahat. Nakakahiya ka. Nandito pa ang bata. Hay, nasaan na si Qinyang? Huwag mo nang banggitin ang taong yon. Sabi niya ililigtas niya si Yuyu, pero ang kinalabasan, iniwan niya si Yuyu at tumakas mag-isa. Napakalas ko talaga dahil sa pagpapakasal sa kaniya. Sana pala mas maaga kitang nakilala, Young Master Liu. Hindi pa naman huli ang lahat. Dahil maayos na ang kalagayan ni Yuyu, magpa-reserve tayo ng hotel bukas para magdiwang. Anong palagay mo? Sige po, susunod ako sa gusto ni Young Master Liu. O kung ganoon po, pumunta tayo sa pinakamalaking hotel sa Jiangcheng. Ano po sa tingin niyo sa Marriott? Sige. Magkasintahang ibon sa langit at barbecue naman kapag nasa lupa. Immortal Emperor, tikman mo ito. Ay? Ang bango. Ang pagkain ng mga tao ay sadyang kakaiba at napakasarap. Dahil sa kapatid na Qin itong nakaraang mga panahon at sa pagdadala ng kapangyarihan ng sangkatauhan, nararamdaman ko na ang muling pag-usbong ng aking enerhiya. Sa ngayon, nakabawi na ako ng 30%. Mabuti naman kung ganoon. Pero Immortal Emperor, dito sa mundo ng mga bathala, bakit tila wala ng iba pang mga Diyos? Dahil sa paghina ng kapangyarihan ng mga tao, humina rin ang aming mga kapangyarihan. Sa mundong ito, ako na lang ang natitirang nagbabantay. Ngunit, ngayong mayroon ng tuloy-tuloy na supply ng lakas mula sa sangkatauhan, ang mundo ng mga bathala ay tiyak na babalik sa dati nitong kasaganahan. Ngayong mayroon ng tuloy-tuloy na supply ng lakas ng sangkatauhan, ang mundo ng mga Diyos ay muling magiging masagana balang araw. Napakagaling. At dahil sa mga dalamong prutas mula sa mundo ng mga tao, ang dala nitong lakas ng sangkatauhan ay nagpapataba sa mga prutas sa loob ng Ginseng Fruit Garden. Malamang ay hindi na magtatagal at magbubunga na ang mga ito. Isang prutas lang naman. Yan. Bakit po ba kayo masyadong nasasabik? Hay, hindi mo naiintindihan. Ang mga prutas sa loob ng Ginseng Fruit Garden na ito ay nangangailangan ng 1,000 taon bago mamulaklak at 1,000 taon bago magbunga. Kapag kinain ito ng isang ordinaryong tao, isang kagat lang ay gagaling ang lahat ng sakit. 2 kagat ay magiging ligtas sa lahat ng lason. At sa 3 kagat ay magiging isang immortal ka na. Ito ang pinakaimportanteng kayamanan sa mundo. Nagpapagaling ng lahat ng sakit? Kapatid na Chin, paubos na ang ating oras. Malapit nang magsara ang lagusan. Para sa pabuya ngayon. Mahal na Diyos, mayroon po sana akong isang kahilingan. Immortal Emperor, mayroon po akong hiling. May malubhang sakit ang aking anak, kaya kahit anong regalo ay hindi ko na kailangan at patuloy akong maghahatid sa langit ng lakas ng sangkatauhan. Pakiusap, Immortal Emperor. Iligtas niyo po ang aking anak. Itong prutas ng ginseng, 1,000 taon bago magbunga ng isa. Hindi lang para sa mga tao, maging sa mga Diyos, ay isa itong napakahalagang kayamanan na makakapagpadoble ng kapangyarihan. Ito ay... Hay, sige. Dahil nakikita ko ang iyong pagmamahal sa iyong anak, gagawa ako ng exception at bibigyan kita ng isa. Sa susunod na pagpunta mo, iyon ang magiging araw ng pag-aani ng mga banal na prutas. Maraming salamat, Emperador ng Langit. Basta't maligtas ang aking anak,
Handa akong huwag tumanggap ng kahit isang kusing at libreng maghahatid sa kaharian ng langit ng lakas ng sangkatauhan. Huwag na. Bilang ako ang dakilang Immortal Emperor, hindi ako magiging madamot. Itong 20 bote ng banal na alak ay ibibigay ko sa iyo bilang pasasalamat. Napakahusay. Sa wakas, maliligtas na si Yuyu. Ngayon, kailangan ko muna itong maibenta lahat. Sa wakas, matapos ang napakahabang paghihintay, dumating ka rin. Maupo ka, bilis. Bakit po ba kayo masyadong nagmamadali, Presidente Wang? Dahil ito sa huli mong ipinagawa sa akin. Sige po, gagawa ako ng paraan para makakuha pa ng alak pero kailangan ko po ng kaunting tulong mula kay Boss Wang. Oh, anong tulong iyan? Boss Wang, ano po ang masasabi niyo sa alak na ito? Talagang napakasarap at napakabihira nito. Kapatid na Kin, wag mo na akong bitinin pa. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Gusto ko pong magdaos kayo ng isang tasting event at sadyang imbitahan ang iba't ibang mayayaman sa Jiangcheng na mahihilig sa alak para tikman ito pero hindi ito ibebenta para mas lalo silang matakam at magka-interes. Pagdating ng oras na iyon, ang presyo. Ang Cheng na isang mayaman ay nag-pre-order na sa akin sa napakataas na halaga. Namumroblema ako dahil wala na akong stock. Dala mo ba ang alak? Dala ko naman ang alak, ngunit nasa 20 pitsel lang ang mayroon ngayon. Naku, kapatid na Kin, hindi sasapat ang 20 pitsel. Presidente Wang, mas mahalaga ang isang bagay kapag ito ay bihira. Kung ang alak na ito ay napakadaling mabili ng kahit sino, paano pa natin ito maibebenta sa mas mataas na presyo? May punto po si kapatid na Kin. Mga tao, maghanda kayo ng $1,000,000 para kay kapatid na Kin. Teka lang, hindi na kailangan kunin ang perang iyan. Naku, kapatid na Kin, anong ibig mong sabihin? Gusto mo bang magtaas ng presyo? Hindi lang sa hindi ako magtatataas ng presyo dahil ang 1,000,000 iyan ay hindi ko kukunin kahit isang sentimo. Wala kang kukunin kahit isang sentimo. Tama po, wala akong kukunin kahit isang sentimo. Na kahit isang sentimo. Tama, kahit isang sentimo ay wala akong kukunin. Kapatid na Kin, $1,000,000 ito. Sigurado ka bang ayaw mo? Gusto ko pong hilingin kay Boss Wang na magdaos ng isang wine tasting event at i-auction ang mga alak na ito sa mataas na presyo. Pagkatapos ay maghahati tayo ng 60-40. Ano sa tingin mo? Napakatalino mo talaga kapatid na Kin. Bilang nakatatanda sa iyo, hanga talaga ako. Pero tungkol sa hatian, Dahil ang wine tasting event na ito ay gagamit ng mga koneksyon ni Boss Wang, handa po akong magbigay ng dagdag na 10% pa. sige. Dahil napakagalante ni kapatid na Kin, hindi rin ako magiging madamot. Ito ang black card ng Marriott Hotel natin. At umaasa akong ang ating brother Kin ay may ipapangako sa akin. Ano po iyon? Sa mga darating na panahon, maaari bang sa akin mo lang ibigay ang mga alak na ito? Walang problema po. Mabuti. Kung ganoon, ayos na ang usapan. Aba, Shanshan, hindi ba ito ang dati mong asawa? Narito ka ba para mag-deliver ng package? Kinyang, anong ginagawa mo rito? Narito ako para makipag-usap kay Presidente Wang tungkol sa negosyo. Ikaw, kayong dalawa. Alam mo ba itong si Presidente Wang mula sa Marriott Hotel ay kabilang sa Jiangcheng na isa sa mga pinakamayamang pamilya? Tagahatid ka lang ng package, tapos nangangarap ka pa ring mapalapit sa kanila? Huwag kang magmayabang sa maling lugar. Anong negosyo naman ang kaya mong ipakipag-usap? Isang tabi muna natin yan. Kayong dalawa, bakit kayo magkasama? Ang kapal din naman ng mukha mong magsalita. May sakit si Yuyu, tapos heto ka, naggagala lang kung saan-saan. Sa pagkakataong ito, kung hindi dahil kay Young Master Liu, na kumuha agad ng mahusay na doktor para gamutin si Yuyu, siguradong wala na si Yuyu ngayon. Narito kami. Siyempre ay para magpareserba sa hotel, bilang selebrasyon sa paggaling ni Yuyu. Shanshan, si Yuyu, ako naman talaga ang nagligtas. Huwag mong sabihing gusto mong palabasin na ikaw ang nagligtas sa kanya? Isang hamak na courier, nagpapanggap na isang mahusay na doktor. Kinyang, talagang napakahusay. Mong gumawa ng kwento. Ikaw, Sige na. Huwag ka nang magpahiya rito. Umalis ka na. Young Master Liu, tayo na. Pasensya na po. Para sa mga member lang ang lugar na ito. Kung wala kayong membership card, hindi kayo maaaring pumasok. Narito kami para magbayad ng malaking pera sa hotel nyo at pagkatapos ay hindi nyo pa rin kami papasukin? Marami ang may gusto na magbayad sa hotel namin. Ang mga tulad nyo na galing sa mahihirap na pamilya ay walang karapatang pumasok. Mahirap na pamilya? Kilala mo ba kung sino si Young Master Liu? Siya kaya si Jiangcheng pamilyang Liu. Anong Jiangcheng pamilyang Liu? Kahit kailan ay hindi ko pa narinig yan.
Ang pamilya nyo sa listahan ng mga mayayaman sa Jiangcheng ay baka wala pa sa kalahati ng ranggo. Ikaw, Anong ikaw? Umalis na nga kayo. ako, Anong ako? Gusto niyo ba na gumawa ng gulo rito sa Marriott Hotel? Young Master Liu. Tingnan mo siya, inaapi niya ako. Tulungan mo ako, bigyan mo siya ng leksyon. Papaalalahanan kita. Sino mang magtangkang gumawa ng gulo rito sa Marriott Hotel ay tiyak na paparusahan. Kung hindi kayo aalis ngayon, mamaya ay hindi na kayo makakalabas pa. Hayaan mo na, Shanshan. Siguro ay bumalik na muna tayo. Young Master Liu, Sige na, tama na yan. Hindi naman kailangan na dito pa sa hotel na ito. Bukas, dadalhin kita sa ibang lugar para magdiwang. Sige na. sige po. Ano kaya kung hayaan ako naman ang sumubok? Bakit hindi? Subukan ko. Hemp, ako si Pamilyang Liu. At kahit hindi ako galing sa mayamang pamilya, meron din naman akong kaunting yaman. Kahit ako ay hindi makapasok, sa tingin mo ba ay sino ka? Isa ka lang na tagahatid ng package. Tingin mo ba mayroon kang ganoong klaseng impluensya? Aha, ang taas naman ng tingin mo sa sarili mo. Humingi ka nga ng pasintabi at tingnan mo ang sarili mo. Akala mo ba talaga ay ganoon ka kaimportante? Pero ako, Kinyang. Pwede ba? Huwag mo akong ipahiya rito. mayroon akong black card ng Marriott Hotel. Black card ng Marriott Hotel? Hemp, akala mo ba dahil pumupunta ka rito ng ilang beses para maghatid ng package, ay isa ka na ring mayamang tao? Totoo po. Tama na. Kinyang, isa ka lang delivery guy. Bakit nagpapanggap kang galing sa mayamang pamilya? Wala ka nang ginawa sa araw-araw kundi magmalaki. Ano pa bang alam mong gawin? Hindi ako nagbibiro. Nakuha mo pang sumagot. Kailangan ba talaga na maubos ang dangal natin bago ka tumigil? Shanshan, mayroon talaga akong black card. Ito ba talaga ang black card ni Marriott Hotel? Hay, mukhang totoo naman ang pagkakagawa. Siguro galing iyan sa pakyawan sa Taobao, 5 yuan para sa 3 piraso. Grabe ka, hindi na nga mahalaga kung wala kang alam sa buhay. Pero ngayon, natuto ka na ring mandaya. Hay nako, Kinyang, hindi nakakahiya ang walang kakayahan. Pero ang wala ng kakayahan at nagpapanggap pa ring mayaman ay medyo sobra na. Pinapayuhan kita, mabuting humingi ka na lang ng tawad kay Shanshan at umuwi ka na. Wala naman akong ginawang masama. Bakit ako hihingi ng tawad? Ang card na ito ay totoong totoo. Mismong si Presidente Wang ang nagbigay nito sa akin. Lalong nagiging imposible ang mga sinasabi mo. Sa tingin mo ba kung sino si Presidente Wang? Akala mo ba ay kapantay mo siya? Kung totoo o hindi, malalaman natin kapag sinubukan. Sira na ang card, hindi na matukoy kung totoo o hindi. Tingin ko ay sinadya ito ng lalaking ito. Alam na niyang sira ang card, pinasubukan pa sa atin. Kinyang, sobra ang disappointment ko sa'yo. Young Master Liu, tara na. Sandali po. Bakit? Kung kayo po ang papasok, hindi nyo na po kailangan ng black card. Kung kayo po pala, hindi nyo na kailangan ng black card para makapasok. Ano? Ngayon nyo lang gustong bigyan ng mukha si Young Master Liu? Paano nangyari iyon? Young Master Qin, matagal na po itong iniutos ni Presidente Wang. Kaibigan po kayo ni Presidente Wang, kaya natural lang na kayo ay isang espesyal na panauhin dito sa Marriott Hotel. Imposible. Talagang imposible ito. Nagkakamali kayo ng taong kinikilala. Isa lang siyang tagahatid ng mga package. Paanong naging Young Master Qin ang isang tulad niya? Si Young Master Qin ay isang espesyal na panauhin sa aming Marriott Hotel. Ang pangungutya nyo kay Young Master Qin ay pangungutya rin sa aming Marriott Hotel. Gusto nyo bang makalaban kami? Ako, wala akong ginagawang ganoon. Umalis ka na dito bago pa ako mawalan ng pasensya. Young Master Liu, Shanshan, wag mo na siyang habulin. Kung gusto mo rito, maaari kitang dalhin dito kahit kailan mo gusto. dapat sinabi mo agad na kilala mo si Presidente Wang. Ang ganitong koneksyon ay dapat ginagamit sa mas mahalagang bagay. Bakit kailangan mo pang sayangin dito? Kaya habang buhay ka na lang magde-deliver. Wala kang kwentang tao at walang pangarap. Young Master Liu, Pagbalik ko sa mundo ng mga immortal, siguradong mamumunga na ang mahiwagang prutas. Yuyu, antayin mo lang si Papa. Sisiguraduhin kong maliligtas kita. Qin Yang, muling nagtagpo ang landas natin. Liu Hao, anong ginagawa mo rito? Kahapon, pinahiya mo ako sa harap ni Shanshan. Kaya syempre, kailangan nating tapusin ang usapang ito, ha? Tamang-tama, gagamitin ko siya para subukan ang lihim na mahika na nasa aklat ng sinaunang Diyos. Ganoon ba? At paano mo balak tapusin ang usapan? Hump, hindi ba't ang yabang mo kahapon? Pinahiya mo ako at akala mo ay ayos na ang lahat?
Huwag kang mangarap ng gising. Ngayong araw, ipapakita ko sa iyo kung anong kahinatnan ng pagbangga sa akin. Sugurin niyo siya. Eto, paanong nangyari ito? Ngayon, ikaw naman ang sunod. Ikaw, humanda ka sa akin. Hinding-hindi kita mapapalampas. Tunay ngang mula sa Immortal Emperor itong aklat ng sinaunang Diyos. Napakabisa talaga nito. Kailangan ko nang madala ang mga ito sa kabilang dako para makuha agad ang prutas at mailigtas si Yuyu. Immortal Emperor, kumusta ang lasa? Sa isang kagat pa lang, napakasarap na nito. Aba, talagang malikhain ng mga tao. Hindi ko inakalang ang karne ay may ganitong klaseng sarap. Marami pang masasarap na pagkain sa mundo ng mga tao. Kung gusto nyo, padadalhan ko pa kayo. Kung ganoon, maraming salamat sa iyo, kapatid na Kin. Napansin ko na sa pagbisita kong ito sa Palasyo ng Langit, mas naging buhay ang paligid. Ang paligid ay puno ng ganda, na wala ang dating lungkot at pagiging matamlay, puno na ngayon ng sigla. Dahil iyan sa iyo, kapatid na Chin, dahil sa patuloy mong pagpapadala ng lakas mula sa sangkatauhan. Sa tulong ng espiritual na enerhiya, ang mga halaman at hayop dito sa langit ay muling nabigyan ng pag-asa at buhay. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo, Immortal Emperor, dahil pumayag kayong bigyan ako ng prutas ng langit para mailigtas ang anak ko. Ang kabutihan nyo ay hinding-hindi malilimutan ni Kinyang. Maibibigay ko sa iyo ang prutas ng langit? Pero, kapatid na Chin, huwag mo na akong tago-taguan pa. Immortal Emperor, ano po ang ibig ninyong sabihin? Nararamdaman ko sa katawan mo ang mas malakas pang enerhiya ng tao. Kung may iba ka pang magagandang gamit, ilabas mo na ang mga ito agad. Wow, ito. Ha. Uy, ano? Ano ba itong bagay na ito? Napakapanipis ng bagay na ito. At nagagawa pa ng mga tao na magtago sa loob. Ito po ba? Cellphone ang tawag dito. Kapag nababagot po kayo rito sa palasyo, pwede kayong manood ng mga video, makinig ng kanta, maglaro ng games, alamin ang mga kaganapan sa mundo ng mga tao. Paraang ito, ang lakas ng sangkatauhan ay walang tigil na dadaloy papunta rito. Diba? Napakakamangha nito. Napakahusay talaga nito. Magaling nga ang mga platero ng mga tao. Kahit nasa loob lang ng silid, makikita mo na ang lahat ng kagandahan ng mundo. Hindi lang yan ang pinakamagaling na bahagi nito. Oo? Pwede nyo rin akong makontak kahit kailan at kahit saan. Sa ganitong paraan, anumang gusto nyo, may hahatid ko sa inyo sa anumang oras. Ay nakahanga-hanga ang bagay na ito dahil pinagsasama-sama nito ang libu-libong taon ng karunungan ng sangkatauhan sa napakaliit na espasyong ito. Kaya nitong maglaman ng lahat ng bagay sa mundo. Dito ay makikita ang pag-unlad ng lahat, tina ang iba't ibang buhay ng mga tao. Ang kapangyarihan ng sangkatauhan ay di kailanman tumitigil. Sa haba ng panahong pinagmamasdan ito, habang naunawaan ang realidad ng mundo, tuloy din ang pagdaloy nito. Tagang napakaganda. Haha. Ang bagay na ito ay ipagkakaloob ko sa iyo. Sana ay gamitin mo ito ng wasto, kapatid na Kin. Napakasaya ko. Sa wakas ay may pag-asa na si Yuyu. Yuyu, kumusta ang pakiramdam mo? Papa, hindi na po masakit ang yuyu. Napakagaling. Kapag sinabi natin ito sa mama mo, siguradong matutuwa siya ng husto. Hindi ba sasakyan ito ni Liu Hao? Naku, Young Master Liu, nasa ospital tayo. Kaya tara na sa taas, baka makita pa tayo ni Kinyang. Ano ka ba? Mas kapanapanabik kung makikita niya tayo. Napakasama mo talaga. May milagro nga silang ginagawa. Su Shanshan, nagtiwala ako sa iyo ng sobra. Lagi kitang iniisip at pinapahalagahan. Pero nakuha mo pang gumawa ng ganitong nakakahiya na bagay. Shanshan, maghintay ka muna sa loob ng sasakyan. May sasagutin lang akong tawag. Uy, Kuya Long. Bigyan mo pa ako ng ilang araw na palugit. Uy, Kuya Long. O sige na, bigyan mo pa ako ng ilang araw na palugit. Nako, ang mga babaeng katulad niya na puro ganda lang at walang utak, ang pinakamadaling lokohin. Walang gaanong isip pero ang daming pera. Paborito ko ang ganyang mga babae. Akala niya talaga isa akong mayamang tagapagmana. Balak pa atang magpakasal sa akin.
Nagbibiro ba siya? Kapag nagpakasal talaga kami, edi ang katotohanang may asawa na ako at bankrupt na, ay mabubunyag na lahat? Bankrupt na si Liu Hao? Kuya Long, ano bang sinasabi mo? Paano naman ako tatakbo? Isa lang pala siyang manloloko. Pagkatapos kong mapaikot ang babaeng iyon, gagamitin ko ang dahilan ng problema sa kumpanya para ubusin ang pera niya. Naku, Kuya Long, hintayin mo pa ako ng konti, ha ha ha. Naku, babayaran ko talaga. Siguradong babayaran kita, ha 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 ha. Hindi siguro akalain ni Su Shanshan, no? Akala niya marahil ay nakakuha siya ng mayamang asawa, hindi niya alam na isa lamang siyang manloloko na baon sa utang. Young Master Liu, umakyat na po tayo. Saan ba ang punta natin? Saan ba ang punta mo? Kinyang, anong ginagawa mo rito? Bakit? Natatakot ka ba na nandito ako para sirain ang masamang balak nyo? Anong mga pinagsasabi mo? Mabuti lang ang loob ni Young Master Liu na dalawin si Yuyu, tapos magagawa mo pa kaming pagdudahan? Wala na ba talaga sa ating dalawa kahit katiting na tiwala? Dahil sobrang laki ng tiwala ko sa iyo, kaya mo ako paulit-ulit na napagtataksilan. Kinyang, bakit ang kitid ng isip mo? Malinaw naman na si Young Master Liu at ako ay nag-uusap lang tungkol sa seryosong bagay, di ba, Young Master Liu? Ah, oo, tama. Chinyang, nagkakamali ka lang talaga ng hinala. Seryoso? May seryoso bang ganito ang ginagawa? Ang lakas ng loob mong siraan ang dangal ko. Sinasabi ko sa iyo, humingi ka agad ng tawad sa akin, kung hindi ay wag mo nang asahan na makikita mo pa ako. Hindi ba ito naman ang gusto mo? Tutal, nasusuka ka naman tuwing nakikita mo ako. Kinyang, kapag hindi ka pa tumigil sa mga kalokohan mo, tapos na tayo. Matagal na tayong tapos. Katunayan, divorce papers na lang ang kulang. At saka, binabati ko kayong dalawa, nawa ay magsama kayo habang buhay. Ano? Tutal bagay na bagay kayong dalawang masamang tao. Para talaga kayo sa isa't isa. Kinyang, may gana ka pang hiyain ako? Sa pagkakataong ito, lumuhod ka man at humingi ng tawad, hinding-hindi na kita mapapatawad. Kin Yang, pinapayuhan kita na mas mabuti pang humingi ka na ng paumanhin kay Shanshan na ako naman. Gusto mo ba talaga na paluhurin at paumanhin ako sa kaniya? Hala, Chinyang, pag-isipan mo tong mabuti. Ano ba ang mas importante? Ang pride mo o si Shanshan? Ang gandang babae ni Shanshan, napakahirap makahanap ng katulad niya. Kapag nawala siya sa iyo, pagsisihan mo ito habang buhay. Oo nga. Sa bagay, ang mga katukan niyang babaeng puro ganda lang at walang isip, talagang bihira na lang silang makita ngayon. Sa tingin mo ba tama ang sinasabi ko, Young Master Liu? Young Master Liu, ano ba ang ibig niyang sabihin sa mga iyon? Ako, paano ko malalaman ang pinagsasabi niya? Nagsasabi ba ako ng kalokohan? Walang alam sa mundo at mayaman pa? Talagang gusto ko ang ganitong klaseng babae. Inakala niya na isa akong mayaman at balak pa niya akong pakasalan. Nakakatawa naman. Kung ikakasal talaga kami, edi mabibisto na may asawa na ako at ang katotohanang bangkarote na ako, mabubunyag ang lahat. Ano? Wala ka na bang pera? May mas masaya pa. Dito na paparating. Kuya Long, kapag naayos ko na ang babaeng ito, lahat ng pera ng pamilyang Su, hindi ba't magiging akin na lahat? Anong ibig sabihin nito? Young Master Liu? Peke ito, di ba? Siyempre peke iyan. Isa akong respetadong panganay ng pamilyang Liu family. Nasa akin na ang lahat. Bakit ko naman pagnanasaan ang maliit ninyong yaman? Hindi ba? Mahal kong Shanshan. Talaga? Nangangako ka? Siyempre, totoo ito. Shanshan, isipin mong mabuti noong nakaraang mga araw. Binigyan kita ng mga mamahaling bag at mga alahas na nagkakahalaga ng mahigit $100,000. Ano pa bang kailangan ko? Ha? Sa tingin ko ang lalaking ito ay may masamang hangarin. Pinupeke niya ang recording para pag-awayin tayo. Huwag kang maniniwala sa kanya, Shanshan. Inamin na mismo ni Young Master Liu na may pamilya na siya. Pagkatapos ng lahat, magtitiwala ka pa rin sa kanya. Ano naman ngayon? Ang isang katulad ni Young Master Liu na matagumpay na lalaki, na mayaman at may kapangyarihan, imposibleng wala siyang ibang babae sa paligid niya. Gaya nga ng sinabi ni Young Master Liu. Maganda lang pero walang utak. Kinyang, ang lakas ng loob mong insultuhin ako. Pagkatapos nating mapaamo ang babaeng ito, gagamitin natin ang rason na nagigipit ang kumpanya para kunin ang lahat ng pera niya. Pagkatapos kong mapaikot ang babaeng ito, gagamitin ko ang dahilan ng hirap sa pinansyal ng kumpanya para ubusin ang lahat ng pera niya. Ikaw na bata ka, ang lakas ng loob mong i-record ako. Oo? Inamin mo na rin. Na totoo, lahat ng sinabi mo. Ako, Aay, Ang lakas ng loob mong lokohin ako.
Anong problema kung niloko kita? Ano namang gagawin mo kung niloko lang kita? Ikaw, Anong ikaw? Ang isang katulad mo na uhaw sa kapangyarihan at pera, tingin mo ba may sino mang mayaman na papatol sa'yo? at yung mga binigay mong bag, pati yung kwintas, lahat ba ng yun ay? Tama ka? Lahat yon ay peke. Bulto lahat yon galing sa murang tindahan. Liu Hao, pagbabayarin kita. Ah, Su Shanshan, maling tao pala ang minahal ko. Hindi ko agad nakita ang tunay mong kulay. Simula ngayon, magsama kayo sa sarili mong daan dahil malaya na ako sa iyo at wala na tayong anumang ugnayan. Ito ay si, ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng, si Matriarkang Bai at ang anak ni Pamilyang Bai. Ito naman ay si, mula sa Guzhen Pavilion, na si President Xu. At ito naman po ay si, ang nakatatandang Panginoon ng Pamilyang Zheng. Kayong tatlo ay kilala sa buong Jiangcheng bilang mga iginagalang na personalidad. Isang utos lang ninyo at manginginig ang buong Jiangcheng. Brother Wang, pinapunta mo kami rito. Pero para saan ba talaga ito? Napakasikreto mo pa. Tama po yan. Boss Wang, may iba pa akong layunin sa pagpunta ko rito. Doon sa alak na ibinibigay mo sa amin noon, meron pa ba niyan? Siguraduhin mong itatabi mo ako ng iilang bote. Haha, alam kong lahat kayo ay mahilig sa alak, kaya ako kayo pinatawag dito ngayong araw, ay para nga sa alak na iyon. Handa si kapatid na Qin, na pakawalan at ibigay sa atin ang 20 pitsel ng pinakamataas na kalidad ng alak na ito. Presidente Wang, ang alak na ito ay siguradong tirhan nyo naman ako ng ilang bote po. Presidente Wang, itong alak ay isang napakabihirang kayamanan. Kailangan ay sa akin ang mga ito. Magbabayad ako ng dobleng halaga. Ang lahat ng alak na ito ay kukunin ko na lahat. Matriarch Bai, masyadong sakim naman yata kayo po? Mabuti pa sa alak na ito ay maghatian tayong tatlo, ano po? Gusto ko talagang uminom paminsan-minsan. At ang alak na ito ay pinakamasarap sa mundo. Natikman ko na ang lahat ng masasarap na alak, pero wala pang tatalo rito. Itong 20 banga ay hindi pa sapat para sa akin. Kung ganoon, magbabayad ako ng 3 beses na halaga. Ikaw, Huy, wag po kayong magmadali. Kaya ako, nag-organisa ng wine tasting event na ito ay para ibenta ang alak na ito. Ngunit, limitado lang ang dami, mapupunta ito sa may pinakamataas na alok. Ngayon, $100,000 bawat bote. Umpisa na ang bidding. Pero, limitado lang ang dami nito at ang may pinakamataas na tawad ang makakakuha. Ngayon, $100,000 bawat bote. Umpisahan na ang subasta. $300,000. Ang alak na ito ay isang pambihirang kayamanan. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap na alak. Maglalabas ako ng $300,000. $500,000. Ang ganitong klase ng alak ay dapat itinatago at sa paglipas ng panahon, siguradong magiging mas mahal pa ito kaysa sa mga gamit ko sa Guzhen Pavilion na napakahalaga. kahit hindi ko inumin ang alak na ito, ilalagay ko ito sa Bai Family Resort Village para ito sa mga panauhin. At siguradong kikita ako ng malaki. Maglalabas ako ng $1,200,000. Ang alak na ito ay akin na. $1,200,000? Ang 20 bote ay aabot ng $24 na milyong. Wala talagang tatalo sa pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Sa laki ng perang ito, hindi man lang siya kumurap. Sold. Ayos, deal na. Binabati kita, Matriarch Bai. Para pa lang ako nagsayang lang ng oras dito ngayon. Balang araw kapag bumisita ako sa inyong pamilyang Bai, ay kailangan mo ulit akong pakitaan. Haha, makakaasa po kayo. Kapatid na Qin, sa susunod na mayroon kang ganito kagandang bagay, kailangan ay kami sa Guzhen Pavilion muna ang tawagan nyo. Mayroon nga pala. Akong ilang mga bagay dito Na gusto kong patingnan kay President Xu. Matriarch Bai, Matriarch Bai, Matriarch Bai, Matriarch Bai. Naku po, ito. Anong nangyari? Nangyayari ito. Matriarch Bai, anong nangyayari sa kanya? May sakit sa puso si Matriarch Bai. Noon pa, baka inaatake na siya sa puso ngayon?
Naku po, ubos na ang gamot. Bilisan nyo, tumawag kayo ng doktor. Matriarch Bai? Matriarch Bai, magpakatatag ka. Tatawag na ako agad sa ospital. Sakit sa puso? Itong ginseng fruit na regalo ni Immortal Emperor, sabi nila ay kaya nitong magpagaling ng anumang sakit. Baka sakaling makatulong ito. Hayaan niyo akong sumubok. Naku, kapatid na Kin, huwag ka na sanang manggulo rito. Siya ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Kung may mangyari mang masama sa kaniya sa gagawin mo, anong gagawin natin? Isa ka bang doktor? Hindi naman, pero may dala akong gamot na baka sakaling makapagligtas sa buhay ni Matriarch Bai. Anong klaseng espesyal na gamot ang mayroon ka? Itong ginseng fruit na niluto kasama ang 47 uri ng halamang gamot sa loob ng 81 araw, isang lagok lang nito ay mawawala ang lahat ng karamdaman. Lapastangan, pinabastos mo ba kaming mga pamilyang Bai? Lapastangan, pinaglalaroan mo ba ako pamilyang Bai? Naku, young mistress, wag po kayong magalit. Tingin ko ay si kapatid na Kin ay naghahanap lang ng ibang paraan para lang iligtas si Matriarch Bai. Nasa bingit na ng kamatayan si Matriarch Bai at nagagawa niya pang gamitin ang sitwasyong ito para biruin ako? Isang bulok na prutas lang ay ipinagmamalaki mo na at may bawas pa ito? Ang ginseng fruit na ito ay ang tanging at natatanging kayamanan sa mundo na diniligan gamit ang 47 klase ng halamang gamot sa loob ng 81 araw. Isang kagat lang at lahat ng sakit ay mawawala. Nagkakahalaga ito ng 10 bilyong dolyar. Kung hindi lang dahil nag-aagaw buhay si Matriarch Bai, hindi ko ito ilalabas. Ha? 10 bilyong dolyar? Katawa-tawa. Kahit pa ang sarili kong pamilya ay gustong kumita ng 10 bilyon, kakailanganin pa rin namin ng 6 na buwan. At ang bulok na prutas na iyan ay ibebenta mo sa halagang 10 bilyon? Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Binibining Bai. Boss Wang, wala na akong silbi rito, kaya aalis na ako. Teka, sandali. Maghintay ka. Bakit? Ano pang kailangan niyo, Binibining Bai? Aalis ka na lang ng ganoon? Kung hindi dahil sa inyong subasta, ay hindi sana masyadong mabibigla si Matriarch Bai at inatake sa puso. Kapag may masamang mangyari kay Matriarch Bai, wawasakin ko ang hotel nyo. Hay naku, bakit wala pa rin sila hanggang ngayon? Ano bang ginagawa mo at pabalik-balik ka riyan? Nahihilo na ako sa'yo. Boss Wang, huwag ka munang magmadali. Paano naman ako hindi magmamadali? Ang hotel na ito, ang pinakaiingatan ko. Kahit sabihin nating ito, ang pinakamalaking hotel sa probinsya ng Jiang. Pero hindi pa rin ito uubra. Laban sa Bai family kapag may mangyaring masama kay Matriarch Bai dito. Matriarch Bai, nasaan na ba ang mga doktor? Bakit hindi pa sila dumating? Ayan na, tapos na ang lahat. Mukhang hindi nakakayanin ni Matriarch Bai. Hoy, kapatid na Kin, totoo bang gamot talaga iyang prutas mo? Kaya ba niyan gamutin ang malalang sakit ni Matriarch Bai? Siguradong sigurado ako. Sir Binibining Bai, sa tingin ko, hindi na aabutan ni Matriarch Bai ang mga doktor. Bakit hindi natin hayaang sumubok si kapatid na Kin? Kalokohan. Isang mumurahing prutas, akala mo ba ay pambihirang gamot yan? Inaasahan mo ba talaga na maniniwala ako na tatalabihan? Sir Binibining Bai, wala namang mawawala kung susubukan. Baka hindi lang ito tumalab. Pero kapag ang sakit ni Matriarch Bai ay pinatagal pa, tiyak na wala na siya. Ito ay, Binibining Bai, bilisan niyo na pong magdesisyon. ano ka kasigurado? 10%. Siguradong tatalab ito. Paano kung hindi gumana? Kung walang mangyari, nasa sa iyo na ang desisyon kung anong parusa ang gagawin sa akin. Kapag may masamang mangyari kay Matriarch Bai, hindi sasapat ang kahit 1,000 buhay mo para magbayad. Matriarch Bai, Naku, young mistress, sa ngayon ay wala na tayong ibang paraan, kaya hayaan mo na siyang subukan. Paano kung gumana pala ito? sige, hahayaan kita na subukan ito. Sandali! Binibining Bai. Kaya kong maghintay, pero si Matriarch Bai ay hindi na makakahintay pa. Kung inumin ito at gumaling ang sakit ni Matriarch Bai, ako, si Bai family, ay magbabayad sa iyo ng 10 bilyong dolyar. Ngunit kung hindi, mag-ingat ka dahil lagot ka sa akin. Hoy! Kumusta na si Matriarch Bai? Ha, wala nang malay si Matriarch Bai. Ano po, si Matriarch Bai? Hindi ito maaari. Talaga bang wala na siya? Hindi ko sana kayo pinagkatiwalaan. Niloko ba ako ni Jade Emperor? Binibining Bai, makinig ka sa paliwanag ko. Paliwanag? Ano pa ang dapat mong ipaliwanag? Dahil sa'yo, nawala ang may bahay ng pamilyang Bai, kaya dapat ka ng parusahan ng husto? Sinong nawala? Dahil sa ginawa mo kay Matriarch Bai, hindi ka palalagpasin ng pamilyang Bai? Hindi ba at buhay na buhay naman ako? Matriarch Bai? Matriarch Bai, magaling na ba kayong talaga?
Pagkatapos kong inumin ang binigay ni Brother Chin, biglang gumaan ang pakiramdam ko at bumalik ang lakas ko. Napakaayos na ng pakiramdam ko. Ay, Matriarch Bai, ang ganda po ng aura nyo at ang kinis ng inyong balat. Mukhang bumata kayo ng mahigit 10 taon. Ha? Salamat na lang kay Brother Kin sa binigay niyang mahiwagang gamot. Matriarch Bai, huwag po muna kayong magsaya ng labis. Matriarch Bai, huwag ka munang magsaya ng maaga. Ano pong ibig ninyong sabihin, Young Master Kin? Ibig niyo po bang sabihin ay malala na ang lagay ko at wala na itong lunas? Ito, hindi kaya panandali ang sigla lang ito bago ang wakas? Hindi po sa ganoon. Ang ibig ko lang sabihin, dahil kapag gagaling lang ni Matriarch Bai sa malalang sakit, hindi siya dapat masyadong ma-excite. Kailangan pa rin niyang pumunta sa ospital pagkatapos para magpa-check up uli. Nako, Young Master Kin, tinakot mo naman ako ng husto. Young Master Chin, patawad po sa mga nagawa ko kanina. Luluhod po ako ngayon din para humingi ng paumanhin sa inyo. Huwag na tayong humantong sa hingian ng paumanhin. Ibigay na lang ni Binibining Bai ang ipinangako niya sa akin. Siyempre naman po, uutusan ko na ang mga tao na ihanda ang cash ngayon din. Dito po tayo, Young Master Chin. Uutusahan ko na ang mga tauhan na ihanda ang pera. Young Master Kin, dito po kayo. Presidente Wang, naaalala ko noong nakaraan, kay Young Master Kin din galing ang alak na iyon. Tama po. Bukod sa katotohanan walang ibang lugar ang makakagawa ng ganoon kasarap na alak, itong mahiwagang prutas ay isa ring himalang gamot. Dahil nito ay tuluyan ng gumaling ang matagal ko ng iniindang sakit. Sino ba talaga itong si Young Master Kin? Pinaimbestigahan ko na siya noon. Isa lang pala siyang tagahatid ng mga package. Nitong mga nakaraang araw, ay hindi ko alam kung sino ang maimpluwensyang tao na kinasama niya. Sa tingin ko ay hindi ordinaryong tao ang lalaking iyon na nagngangalang Kin. Kung magagamit siya ng pamilyang Bai para sa ating sariling interes, sisiguruhin kong makukuha natin mula sa kanya ang lahat ng mga bago at kakaibang gamit niya. Salamat sa tulong niyo noong huling pagkakataon, Young Master Chin, at sana ay mapatawad niyo ako sa naging kagaspangan ko, Young Master Chin. Kinyang. Kinyang, matagal na kitang hinahanap. Sa wakas ay nahanap na rin kita. Young Master Kin, sino ba ang babaeng ito? Ako ang asawa niya. Hiwalay na tayo. Mula ngayon ay wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Hanggat wala pa tayong hawak na katunayan ng hiwalayan, ako pa rin ang asawa mo. Kung ganoon, ayusin na natin ngayon ang papeles sa paghihiwalay. Teka, ginagawa ko lang naman iyon dahil iniisip ko ang kapakanan ni Yuyu. Kung hindi dahil sa wala kang kitang pera para ipagamot si Yuyu, sa tingin mo ba ay kakausapin ko pa ang katulad ni Liu Hao? Kaya dapat pa pala akong magpasalamat sa iyo? Kung ito ba ay para kay Yuyu o para sa sarili mong kapakanan, alam mo ang totoong sagot diyan. Ikaw. Wala na tayong pagsasama. Bukas ay lalakarin na natin ang paghihiwalay natin. Tama na ang arte. Ang ginawa ko lang naman ay isang maliit na pagkakamali na nagagawa ng kahit sinong babae. Bakit kailangang palakihin mo pa ang gulo? Ang paghingi ko ng tawad sa iyo ay isa ng malaking karangalan para sa iyo. Kinyang, huwag kang sumobra. Tama na iyan. Gumawa lang naman ako ng isang maliit na pagkakamali na nagagawa ng kahit sinong babae. Bakit kailangan mo pang magalit ng ganyan? Nagsorry na ako sa iyo. Respeto na iyon sa iyo. Kinyang, huwag ka nang masyadong mapagmataas. Ano? Dapat ba akong maging parang aso? Nasusunod sa lahat ng utos mo at itatapon mo na lang kung kailan mo gusto. Pangako, lalayo na ako sa mga mapagpanggap na gaya ni Liu Hao. Okay na ba iyon? Tanggapin mo na ang alok ko. Kung wala si Liu Hao, paniguradong may susunod na gaya ni na Jiang Hao at Li Hao. Magsasama-sama pa rin kayo para pagbintangan ako sa pagnanakaw, para payasin ako ng walang kahit ano. Su Shanshan, tapos na tayo. Binibining Bai, tara na. Kinyang, huwag mong isiping hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Anong ibig mong sabihin? Akala mo ba ay mas mabuti ka sa akin? Kaya pala tinatanggihan mo na ako. May bago ka na palang karelasyon. Miss, huwag kang magpapalinlang sa kaniya. Siya ay isa lang hamak na taga-deliver at isang walang kwentang tao. May karapatan bang magsalita ang masamang babaeng gaya mo laban kay Young Master Chin? May lakas ka ng loob na laitin ako. Bakit? Masama bang sabihin ng totoo? Kung hindi mo pa narinig ng malinaw, pwede ko pang iukit iyan sa kabaong mo. Yung masama kong pagsabihan kita. Kung hindi mo narinig ng malinaw, pwede ko pa itong ipakaukit sa puntod mo. Ikaw. Anong ikaw? Sinasabi ko sa'yo, hindi lang basta pagsasalita. Sa buong Jiangcheng, kung ako na si Bai Chuhan ang mananakit, walang katapusan ng mga tao na iaalay ang mga mukha nila sa mga palad ko para saktan sila. Pamilyang Bai. Ikaw ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Ang anak ni Pamilyang Bai, si Bai Chuhan. Mabuti naman at may napansin ka. Kaya pala nagmamadali ka
na makipagdiborsyo sa akin dahil kumapit ka pala sa isang mayaman na senyorita. Haha, Kinyang. Minaliit ko pala talaga ang kakayahan mo. Hindi ka lang pala basta isang talunang walang pakinabang. Dahil sa totoo lang, magaling ka palang umasa sa pera ng babae. Ha? Tumahimik ka. Ako. Gusto ko lang na ipakita sa iyo ang tunay niyang kulay. Tumigil ka. Ako. Gusto ko lang namang makita mo ang tunay niyang pagkatao. Isa lang siyang manggagamit at walang kuwentang lalaki na habol lang ay pera. Ang pananatili ni Young Master Kin sa pamilyang Bai? Ako itong si Bai family ang maswerteng napili niya. At isa pa, ano namang masama sa pagkahilig sa pera? Kung papayag si Young Master Kin na pumasok sa aking mansion ng mga Bai, nakahanda akong ibigay sa kanya ang kalahati ng mga share sa pamilyang Bai. Ano? Huwag mo na siyang pag-aksayahan ng laway. Pupuntahan kita bukas. Tatapusin natin ang mga papeles ng diborsyo. Pagkatapos noon ay maghihiwalay na tayo para sa ating ikakatahimik. Aalis na tayo. Kung handa ka na, bilisan na natin ang pag-divorce. Isasama ko ang anak ko. Kinyang. Sinasabi ko sa'yo, kalimutan mo na ang binabalak mo. Hinding-hindi ko hahayaan na si Yuyu ay sumama sa iyo. Naku naman. Bakit ang anak ko ay hindi pwedeng sumama sa akin? Inalagaan ko siya sa loob ng maraming taon. Kahit hindi ko siya tunay na anak, hinding-hindi ko siya hahayaang sumama sa taong katulad mo. Ha ha ha. Kahit isama mo pa siya ay wala ring silbi. Tingin mo ba papayag ang hukom na ang bata ay sumama sa isang lalaking tulad mo na palamunin lang at walang silbi? Pera lang naman iyan, di ba? $1,000,000. Pambayad sa pagpirma mo dito sa divorce papers. 1,000,000? Saan ka naman kukuha ng ganyang kalaking pera? Baka nagnakaw ka na naman. $1,000,000? Saan ka nakakuha ng ganoon kalaking pera? Ninaw mo na naman ba yan? Inaakala mo bang katulad mo ako? Kinita ko ang lahat ng perang ito ng mag-isa. Sa marangal na paraan, ng maayos at patas. Hindi tulad ng sa Young Master Liu mo. Uy, Kinyang, mali ako noon. Mula ngayon ay magsasama na tayo ng maayos, hindi ba? Talaga ba? Oo, nascam lang kasi ako ng ibang tao. Pero sa totoo lang, mahal pa rin kita. Ganito na lang, pagsisilbihan kita ng maayos sa susunod, okay ba? Talaga? Siyempre, totoo to. Ayaw mo rin naman na si Yuyu sa hinaharap ay walang nanay, di ba? Ha? Hindi ka karapat-dapat. Kung hindi dahil sa manlolokong liuhaw na iyan, paano ko malalagpasan ang pagkakataon ko kay Kinyang? Sino ang mag-aakala na ang talunang iyon ay may ganoon pala kalaking kakayahan? Pero, hindi pa naman ako masyadong talo. Shanshan. Liuhaw, may mukha ka pang ipakita rito? Shanshan, bakit ang lamig mo sa akin? Sabi nga nila mahalagang pinagsamahan ng mag-asawa. Ang kapal ng mukha mo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana ako diniborsyo ni Kinyang. Tulungan mo na lang akong bayaran ang utang ko para makabangon ulit ako. Pagdating ng oras, ikaw ang magiging madang senyorita ng Liu family. Kaya bakit mo pa iniisip ang basurang iyon? Sa tingin ko, ikaw ang basura. $1,000,000 agad ang nilabas ni Kinyang. Alam mo ba kung ano ang sinira mo sa akin? Ano man ang mangyari, hiwalay na kayo ni Chinyang. Huli na ang lahat para sa pagsisisi. Matagal akong niligawan ni Kinyang. 8 taon kaming kasal at nagkaroon ng anak na babae. Sa tagal ng aming pagsasama, sa tingin mo ba ay ganoon lang kadaling sumuko? Kapag nahimasmasan na siya, siguradong hindi niya pa rin ako kayang tiisin. Liuhaw. Liuhaw, sa wakas, nahanap na kita. Saan ka pa babalak magtago? Kuya Long, paano kayo napunta rito? Bakit? Bawal na ba akong pumunta rito? Mula kailan naging boss ang katulad mong may utang? Ipaliwanag mo sa akin ng maayos ngayon, kailan mo babayaran ang utang mo sa akin? Kuya Long, kung hindi lang dahil sa lalaking iyon na sumira ng plano ko, nakuha ko na sana ang pera noon pa. Walang silbi ang mga paliwanag mo. Ibigay mo na sa akin ang pera ngayon din. Kundi, kayong dalawa ang magbabayad ng mahal. Kuya Long, wala akong kinalaman sa usapang ito. Siya ang may utang sa inyo. Hanapin niyo ang totoong may atraso. Pera man o parusa ang gusto niyo. Sa kanya kayo maningil. Sa tingin mo ba tanga ako? Babae ka niya? Sa tingin mo ba kung hindi siya makabayad, papakawalan kita? Oh, nakita mo na. Shanshan, magkasama tayo sa hirap at ginhawa ngayon, kaya ilabas mo na ang pera at ibigay mo kay Kuya Long. Wala akong pera. At kahit mayroon pa ako, hinding-hindi ko iyon ipapahiram sa iyo.
Dahil sa iyo, nawalan ako ng magandang pagkakataon. Ngayong malapit ka nang matapos, balak mo pa akong utakan. Hinding-hindi. Hoy, sa tingin mo ba ay napakabait mo? Kung hindi ka gahaman sa pera ko, sa tingin mo ba ay maluloko kita? Tapos na ba kayong mag-away? Tapos na ba kayo sa pagtatalo? Kailan mo balak bayaran ang utang mo? Kuya Long, bigyan niyo pa po sana ako ng ilang araw. Talagang babayaran ko po talaga. Ilang araw ang gusto mo? Isang linggo? Kuya Long, isang buwan pwede po ba? Isang buwan? 6 na buwan mo na kaming pinaghihintay sa perang ito. Sinasabi ko sa iyo, hindi na kita bibigyan kahit isang araw. Kung hindi mo maibabalik ang pera ngayon, parusahan sila ng matindi. Wag po. Huwag po. Sandali. Ano ito? Akin iyan. Napakalaking pera nito ah. Ha. Brother Liu, kung alam ko lang na marami kang ganitong pera, hindi na sana umabot sa ganito. Kukunin ko na ang perang ito. Kuya Long, pera ko iyan. Hindi nyo iyan pwedeng kunin. Anong pera mo? Kapag hawak ko na ang pera, akin na ito. Hey, Kuya Long, nakuha mo na ang pera. Hindi ba't pwede mo na akong pakawalan? Ang halagang ito ay pambayad pa lang ng interes at ang matitirang utang. Ang natitirang utang, paano kung gamitin ko siya bilang pambayad? Liu Hao, ano bang ginagawa mo? Tingnan mo ang kanyang ganda at pangatawan. Sapat na ito para mabayaran ang lahat ng utang ko, hindi ba? Liu Hao, tao ka pa ba? Dapat unahin ang sariling kapakanan. Shanshan, huwag mo na akong sisihin dito. Tama, totoong napakaganda nga niya. Pero kalahati pa lang ang mababayaran nito. Ang kalahati naman, ang iyong braso ang magsisilbing pambayad. Kumilos na kayo. Teka, sandali lang. Kuya Long. Oh, sige, sabihin mo. Siya mismo ang umamin nito na malaki ang kinita ng asawa niya kamakailan. Kuya Long, kung gagamitin nating banta ang kanyang kalagayan, siguradong makakakuha tayo ng napakalaking pera. Ha. Sige. Pag-uusapan nating mabuti ang planong ito. Young Master Qin, handa na po ang inyong kwarto. Wala po kayong dapat ipag-alala habang nananatili sa aming pamilyang bay. Maraming salamat sa Binibining Bay sa pansamantalang pagpapatuloy sa aming mag-ama. Malaking karangalan para sa amin sa pamilyang Bai. Napayagan kayong alagaan ni Young Master Qin. Hindi lang basta pagtira rito, dahil kahit paibigay ko sa inyo ang buong tirahan ng pamilyang Bai, bukal sa loob ko itong gagawin. Haha. Magpahinga po kayo ng mabuti, Young Master Qin. Sa loob ng 2 araw, pagsilbihan mo siyang mabuti. At kung may pagkakataon, alamin mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Ano man ang gawin niya, ang paraan niya sa pagkita ng pera, dapat makakuha ng parte ang ating pamilyang Bai. Matriarch Bai, ang pamilyang Bai na ang pinakamayaman sa Jiangcheng, bakit kailangan pa nating... Tumigil ka! Wala kang pananaw sa hinaharap. Himik ka! Wala kang pananaw sa hinaharap. Anong silbi ng pagiging pinakamayaman sa Jiangcheng? Gusto ko, ang pamilyang Bai ang maging pinakamayaman sa bansa ng Tigre. Rito, hindi lang ang pagkuha ng sikreto ni Qin Yang ang gagawin ko. Kung kailangan ay siguradong tatapusin ko siya at hindi ako magdadalawang isip. Matriarch Bai, ang mga gumagawa ng masama ay mapaparusahan din sa huli. Ang lakas ng loob mo. Kumakampi ka na ba sa ibang tao at isinusumpa mo ako? Hindi po iyan ang balak ni Chuhan. Mabuti naman kung ganoon. Ihanda niyo ang pinakamasarap na pagkain at alak. Pagsilbihan niyo siyang mabuti, siguraduhin ninyong hindi makaalis si Qin Yang mula sa mansyon ng mga Bai. At kung kailangan, gamitin niyo ang inyong kagandahan. Ano? Sino yan? Sino ang nariyan? Siguro ay guni-guni ko lang ito. Matriarch Bai, ang lalaking nagngangalang Qin ay paikot-ikot na namimili, bumili siya ng ilang mga damit, at parang pupunta na siya ngayon para mag-deliver sa kung sino. Patuloy siyang sundan. Saan siya pupunta? Sino ang kanyang kakausapin? At kung ano ang kanyang gagawin, dapat ay detalyado itong i-report sa akin. Huwag ninyo siyang bibiglain o paaabutan ng anumang hinala. Opo. Lagot. Matriarch Bai, may masamang nangyari. Mag-usap tayo ng mahinahon. Hindi ka dapat nagkakaganyan at nagpapanik. Nahulog si Qin Yang mula sa building. Ano? Hey, kapatid na Qin, dumating ka na rin sa wakas. Mukhang napakasaya niyo po ngayong araw. Ano po bang mayroon? Napakagandang balita. Ngayong masigla na ang kapangyarihan ng sangkatauhan.
May ilang mga immortal na ang maaari nang bumalik sa mundong impyerno. Ay oo nga pala, kapatid na Chin. Umaasa ako na matutulungan mo akong kolektahin ang mga ito. Makina sa pananahi mula kay Jinu, karot ni Liebre ng Buwan, air fryer ni Taishang Laojun. Ano po ba ang mga bagay na ito? Noong wala ka rito, ang lahat ay pinag-uusapan ng mga kakaibang gamit mula sa mundo ng mga tao. Lumapit sa akin ang iba't ibang immortal at gusto nilang magpabili ng mga gamit mula sa iyo. Lahat ng mga Diyos at engkanto ay pumunta sa akin dahil gusto nilang humingi ng tulong na magpabitbit ng mga gamit pabalik. Magbibitbit ng gamit? Walang problema. Ito, ang dami naman ito. Sa dami ba naman ng mga Diyos, sa bawat palasyo, isang pares ng gamit bawat isa, aabot talaga iyan ng ilang daan. Pero kapatid na Chin, huwag kang mag-alala, siguradong hindi ka lugi sa mga kapalit nito. Sa dami ng mga gamit na ito, hindi ba't? Malaking kita ito para sa akin. Ako na ang bahala rito. Kung gayon ay kampante na ako. Ilabas mo ang iyong kamay. Ito, ano ito? Ito ang tinatawag na bell ng hangin at kulog. Kaya nitong magpatawag ng hangin, ulan, kulog at kidlat, magsilbi sana itong paunang bayad ko sa iyo. Ano posibleng mahulog ang tao mula sa gusali? Naimbestigahan mo na ba ng maigi? Matriarch Bai, sino ang nahulog mula sa gusali? Wala. Wala lang. Yang Master Kin. Napakagabi na. Saan ka ba galing? Lumabas lang po ako para sa isang negosyo. At mapilit ang kausap ko na ibigay sa akin ang munting bagay na ito. Siya nga pala. Nitong mga nakaraang araw ay pakiramdam ko ay may sumusunod sa akin. Mukhang ang yaman ay hindi dapat ipinapakita ng husto para ang ibang tao ay hindi magplano ng masama. Hindi ba Matriarch Bai? Tama. Yang Master Kin, tama ang sinasabi niyo po. Hahaha. Sandali ang batang ito. Lumabas lang sandali. Pero nakakuha na agad ng mamahaling antigo. Ano ba talaga ang ginawa niya? Kailangan kong utusan si Kyuhan na mapaamin siya para malaman ang totoo. Young Master Kin, Binibining Bai. Anong ginagawa mo rito? buong araw lumabas si Young Master Kin para sa negosyo. Siguradong pagod na pagod ka na, di ba? Dinalhan ko si Young Master Kin ng alak para makapag-relax ka naman. Kumusta ang nangyayari sa pinapagawa ko? Nakuha mo na ba ang gamit? Matriarch Bai, parang hindi po yata maganda ito. May utang na loob po tayo kay Young Master Chin. Pero bakit natin siya ginagawa ng masama? Ang ano? Hihiramin ko lang naman iyon para tignan. Matagal ko nang ipinasubaybay ang batang iyon. Pero hindi ko pa rin makita kung saan ba talaga niya kinukuha ang ganoong mamahaling antigong gamit. Gusto mo bang malaman? Bakit hindi mo kaya itanong sa akin ng diretsyo? Hindi ka tinabla ng gamot? Magaling. At nagawa mo pa akong linlangin. Gusto lang naman ni Matriarch Bai ang antigong ito, hindi ba? Paano kung ibigay ko na lang iyan sa iyo? Ganoon ka pa talaga kagaling magbigay? Isipin mo na lang na ito ay pambayad ng utang na loob sa pagpapatuloy sa akin ni Matriarch Bai. Ang antigong ito, bukod sa pagiging napakamahal, ay may iba pa itong kapangyarihan. Noong unang panahon, ang kampanang ito ay tinatawag na kampanang tumatawag sa hangin at kidlat. Sa isang alon lang, kaya nitong magpabago ng panahon at magpatawag ng ulan. Kampanilya na ito noong unang panahon ay tinatawag na kampanilya ng kidlat at hangin. Sa isang kalansing lang nito, kaya nitong magpabago ng panahon. Magpabago ng panahon? Imposible. Ang sinasabi mo ba ay galing ang bagay na iyan sa isang Diyos? Hindi pa ako masyadong matanda para maniwala sa mga kasinungalingan mo. Bata, nagawa mo pang magbiro sa akin. Hi, Matriarch Bai. Hindi ako nakikipagbiro sa inyo. Sa isang kalansing, totoo ngang kaya nitong tawagin ang hangin at ulan. Pero kapag 2 beses kinalansing, naku, Anong mangyayari sa dalawa? sa 2 kalansing, ay tatawag ito ng kidlat. Ano? Matriarch Bai, Teka muna. Hindi ligtas na lumapit diyan ngayon. Ikaw, bata ka. Anong lakas ng loob mong... Ay naku, Matriarch Bai, hindi ba't ang bagal ko lang magsalita? Sino namang mag-aakala na ang kamay ni Matriarch Bai ay ganoon kabilis? Matriarch Bai, itago mo ng maayos ang kampaniliyang iyan. Huwag mong hahayaang mawala. Ilayo mo iyan, bilisan mo. Matriarch Bai, hindi ba't paborito mo ito? Hindi ko na iyan gusto. Ayoko na niyan. Ilayo mo iyan. Matriarch Bai. Matriarch Bai.
Iyan ang napapala ng taong sakim. Hoy, bata, hawak ko ang babae mo at kung hindi mo agad dalahin ang pera rito, mawawala na siya sa mundong ito. Matagal na kaming divorced, kaya kahit maghanap ka pa, hindi sa akin dapat kundi doon sa lalaking nagngangalang Liu Hao, hindi ba? Nakita mo na? Binaliwala ka na ng asawa mo. Kaya huwag mo akong sisisihin kung anong mangyayari sa'yo. Tigil,